Makalipas ang ilang araw ng paglalakbay, napadpad sila Simon sa isang maunlad na bayan. Ang mga bahay sa lugar na yon ay halos lahat gawa sa bato at makikita din ang karangyaan ng mga tao sa kanilang kasuotan. Simon, medyo nakakailang dito sa lugar. Tignan mo yung suot ng mga tao. Saka pansin ko simula pa kanina nung dumating tayo. Tayo lang yung pinagtitinginan ng mga tao eh. Para akong matutunaw. Wika ni Jose, at napansin din ito ni Goryo at Simon. Pero pinili nilang isawalang bahala ang lahat. Hayaan mo na, Goryo. Hanggat wala tayong ginagawang masama, walang gagalaw sa atin sa lugar na to. Tugon ni Simon sa kanyang kaibigan. Ngunit laking gulat nila nang harangin sila ng ilang kalalakihang nagpakilalang mga konstable. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga konstable ay itinalaga bilang tagapamayapa sa isang bayan, katumbas nila ang mga kapulisan. Teka, baguhan na ata kayo sa lugar. Ngayon ko lang kayo nakita dito. Tagasan kayo? Tanong ng isang konstable. Kaagad namang tumugon si Goryo bilang siya ang higit na may karanasan sa tatlo sa pakikipagsalamuha sa mga tao. Oho! Nanggaling po kami ng Kandon. Napadaan lang po kami sa lugar dahil may hinahanap kaming mga tao. Wika ni Goryo. Matapos nun, ipinababa sa kanila ang kanilang mga dalang gamit upang inspeksyonin. Sinunod naman ng tatlo ang sinabi ng konstable. Teka, sandali lang. May mga sedula ba kayo? Muling tanong ng konstable at dito na nagkatinginan ang tatlo. Dahil ni isa sa kanila ay walang sedula. Nang panahong ito ay mahalaga ang sedula dahil ito ang pinagbabasihan ng pagkakakilanlan ng isang tao. Dito rin malalaman kung saan sila nagmula at kung nagbabayad ba sila ng tamang buwis. At kadalasan, ang mga taong walang sedula ay napagkakamalang mga rebelde. Oh, naku! Pasensya ka na. Wala po kasi kaming mga sedula. Sa baryo po kami nakatira at bihira lang po kaming bumaba ng bayan. Wika ni Goryo, at dahil sa wala silang sedula ay inaresto sila ng mga konstable. Pero nang dalhin sila sa kulungan, biglang napansin ng konstable ang suot na kwintas ni Simon. O ikaw, sandali. Yung suot mo, agimat ba yan? Di bale, ganito na lang. Maayos naman natin to eh, simple lang. Ibigay mo sa akin yung suot mong agimat at makakaalis na kayo. Wika ng konstable at napatingin naman si Simon kay Goryo. Umiling ng isang beses si Goryo, nangangahulugan na huwag ibibigay ang tangan niya. Pasensya na po kayo pero hindi ko po pwedeng ibigay yung kwintas ko. Ito na lang po kasi yung alaala ng mga magulang ko sa akin eh. Tugon ni Simon. Alam mo iho, simpleng bagay lang naman yung hihingin ko. Mag-isip kang maigi kung hindi makukulong kayo. At pwede pang ipapatay kapag nagkataon. Wika ng konstable. Kaagad sinuri ni Simon ang buong kapaligiran at napansin niyang walang ibang tao doon sa lugar. Tinitigan niya ang dalawang kaibigan upang humingi ng permiso. Ngumiti lang ito sa kanya. Nangangahulugan na suportado siya ng mga kasama niya sa kanyang gagawin. Kaagad na kumilos si Simon. Nanlaki ang mga mata ng konstable dahil bigla na lang naglaho sa harapan nila ang binata. Para bang putek na natunaw. Napatingin si Jose kay Goryo. Nag-usal ito ng dasal at siya pala ang may kagagawan kung bakit biglang naglaho si Simon. Napalingon naman ang konstable nang makaramdam siya ng tapik sa kanyang balikat. Pagkatingin niya kay Simon,
kaagad silang tumilapon ng napakalayo. Demonyo! Mga demonyo kayo! Humanda kayo! Babalikan namin kayong tatlo! Pagbabanta ng isa sa mga konstable at kaagad na din silang tumakbo papalayo doon sa lugar. Oh! Naku! Umalis na tayo dito. Siguradong mapapahamak tayo dito. Wika ni Goryo, ngunit pinigilan siya ni Simon. Dahil ayon sa kanya ay nararamdaman niya ang presensya ni Aquino sa mga konstable. Hindi ako pwedeng magkamali. May kaugnayan ng mga taong yon kay Aquino. Hindi tayo aalis dito sa lugar. Wika ni Simon. Sabay namang napahawak sa noo si Goryo at Jose. Naku naman, Simon. Kung nandito man si Aquino, wala tayong panama sa kanya. Balwarte niya to. Lugar niya. Tiyak akong marami sila dito. Pagpapaliwanag ni Jose. Ngunit nagmatigas ang binata dahil sa pagnanais niyang mahanap si Aquino. Naunawaan naman ito ni Goryo, kaya wala na din silang nagawa. Oh, maganda na lang tayo, Jose. Hindi na natin mapipigilan yung kaibigan mo. Napakatigas ng bungo niyan. Kasing tigas ng... Oh, ayokong sabihin. Wika ni Goryo at pagsapit ng hapon. Nagpahinga sila sa isang malalim na bahagi ng bayan. Napapaligiran ito ng malalaking puno na tila sinadyang itanim. Napaupo sila sa mga puno at napapansin nilang maraming tao ang palakad-lakad. Jose, bakit parang napakaraming tao dito? Sigurado ka bang pwede tayong magpahinga dito? Tanong ni Simon. Hanggang sa lumapit sa kanila ang isang lalaki at sinabihan silang huwag magpapagabi doon sa lugar. Dahil pwede silang hulihin. Hindi naman na nagtanong pa si Simon. Nakangiti ito na ipinagtataka naman ni Goryo. Hoy! Simon, bakit ka nakangiti? Huwag mo sabihin. Wika ni Goryo. Ngunit hindi niya na naituloy ang sasabihin niya dahil alam niya ang binabalak nito. Hoy, Simon. Huwag mong itutuloy yung iniisip mo. Naku, nababaliw ka na talaga. Wika ni Jose. Oo, tama kayo ng nasa isip. Tatambangan ko ang mga konstable at tatanungin ko sila ng tungkol kay Aquino. Tugon ni Simon. Napailing na lang ang dalawa sa kanyang plano. Ilang sandali pa ang lumipas. Nilapitan na sila ng mga konstable. Ngunit hindi ito yung mga kalalakihan kanina. Wala nang pagdadalawang isip. Bigla na lang hinablot ni Simon ang isa sa mga ito. Hoy! Nasaan si Aquino? Nasaan siya nagtatago? Galit na wika ni Simon habang kinikwelyohan ang konstable. Nanginginig ito ng dahil sa pagkagulat. Hindi naman nakapagpigil ang dalawa pa nitong kasama. Tinutukan nila ng barel si Simon. Laking gulat ni Jose nang biglang nagpaputok ang mga konstable. Napaluhod si Simon dahil tinamaan siya ng bala sa kanyang binte. Ngunit nang tignan ito ng binata, wala siyang sugat. Laking gulat ng mga konstable nang biglang inihagis ni Simon ang hawak-hawak niya. At marahang lumapit si Simon doon sa mga nagpaputok ng baril. Ngunit sa halip na lumaban ang mga konstable ay dumapa ito sa lupa. Akmang tatadyakan sana sila ni Simon nang bigla na lang siyang makarinig ng isang sigaw. Hey, Simon! Itigil mo yan. Hindi lalaban ng mga taong yan sa'yo. Wika ng tao at pagtingin ni Simon. Nakita niya si Bato sa anyong tao
Kaagad namang huminto si Simon sa kanyang ginagawa at itinayo ang mga konstable. Teka, bakit ngayon ka lang? Ilang araw na kami nag-aantay sa'yo Saan ka ba nagpunta? Pagkukunwaring wika ni Simon dahil hindi alam ng mga kasama niya ang tungkol kay Bato. Pasensya ka na. Naantala ako dahil sinundan ako ng ilang kalalakihan mula sa atin. Mabuti na lang at naligaw ko sila. Pero Simon, mag-iingat kayo. Dahil hindi magtatagal ay matutunton nila tayo. Wika ni Bato. Nagtaka naman si Simon kung sino ang tinutukoy nito. Teka, sino ba yung mga taong sinasabi mo? Tanong ni Simon dahil wala naman siyang ibang alam na kalaban nila na maaaring magmula sa kanilang baryo. Ngunit nagulat siya sa sinabi ni Bato. Ang mga antingan, hindi pa rin sila tumitigil kakahabol sa'yo. Talagang hinahangad nila ang mutya mo, Simon. Maaring nakipagtulungan sila noon. Pero hindi pa rin nawawala ang pagnanais nila na makuha ang gamit mo. Wika ni Bato. Ngunit imbis na matakot ang binata, lalo pa siyang nanggigil. Hindi rin siya masisisi ng mga kasamahan niya dahil na din sa pinagdaanan niya. Simon, ano palang plano mo? Papalag ba tayo o tatakbo? Tanong ni Jose sa kanyang kaibigan. Napangiti naman si Simon dahil alam niyang suportado siya ng kanyang mga kaibigan. Alam niyo ang gusto kong mangyari. Hindi ko na din papatagalin pa. Haharapin ko na sila. Wika ni Simon. Simon, hindi biro ang kakalabanin mo. Tandaan mo ang alkalde ng bayan ng Kando ng kanilang amo. Kaya sa palagay ko, kakailanganin mong mag-ingat. Wika ni Bato. Ngunit hindi natinag si Simon dahil alam niyang nasa panig siya ng kabutihan at tiwala siya sa kakayahang ipinamana sa kanya ng kanyang maestra at kanyang ama na si Romulo. Matapos ng kaganapan, kaagad silang lumayo doon sa lugar. Mabuti na lang at merong kakilala si Bato doon sa bayan, kaya't pansamantala silang nakituloy. Nagpalipas sila ng ilang araw sa bayang iyon. Inalam nila kung naroon nga ba si Aquino. Ngunit kagaya ng sinabi ni Bato, natuntun sila ng mga antingan. Isang hapon habang naglalakad si Goryo at Jose doon sa palengke, nakasalubong nila ang ilang nakayunipormeng mga kalalakihan. Alam ni Jose na ang mga taong yon ay kasapi ng samahan ng antingan dahil na din sa mga suot nilang iba't ibang uri ng medalyon. Dali-dali silang umuwi. Ngunit sa kasamaang palad, nasundan sila ng mga ito at saktong pagkarating nila doon sa bahay, nakita nilang papasagod si Simon at meron itong daladalang kulok. Nagtaka naman si Jose dahil wala silang kaalam-alam na meron palang nakasunod sa kanilang kalaban. Nakita na lamang nila ang mga ito nang marinig nila ang mga sigawan dahil kaagad silang pinagtataga ni Simon. Dali-daling sumunod si Jose at Goryo at kaagad na tinignan ang mga nakahandusay na katawan ng kalalakihan. Anak ng peste, nakasunod pala yung mga yan dito. Grabe talaga yung talas ng pang-amoy mo, Simon. Bilib talaga ako sa'yo. Wika ni Jose. Natawa naman si Bato sa sinabi nito. Ay naku, Jose. Kaya hindi mo napansing na susundan kayo dahil napakahina ng pakiramdam mo. Mabuti pa, bilisan nyo na. Iligpit nyo na yung bangkay ng mga yan at umalis na tayo dito bago pa madamay yung mga inosenteng tao. Wika ni Bato. At nang tanghaling yon ay kaagad na silang umalis doon sa lugar. Kaso nga lang, hindi nila inaasahan na tatambangan sila ng mga kalaban sa daanan.
Ngunit ang mga tumambang sa kanila ay walang dalang mga baril. Kaya naman kumpiyansa silang kakayanin ang mga ito kahit na gaano pa karami ang kanilang kakaharapin. Unang sumugod si Bato sa mga kalaban. Dito niya ipinamalas ang taglay niyang kapangyarihan at maniwala man kayo sa hindi. Sinasangga niya lang ang mga taga ng kalaban gamit ang kanyang braso. Ang mga taong nahahawakan niya ay kaagad niyang ibinabalibag. Nakisali na din si Simon at Jose. At habang pinagmamasdan sila ni Koryo, kitang-kita niya ang kakaibang kasayahan sa mata ng magkaibigan. Dito niya napagtanto ang sinabi ni Ana na kapag magkasama si Jose at Simon, siguradong walang makakapigil sa kanila dahil kakaiba ang kombinasyon ng magkaibigan. Ang lakas at bilis na taglay ni Simon at ang kakaibang kunat ni Jose. Halos hindi makalapit ang mga kalaban nila. Ilang sandali pa ang lumipas. Kakaunti na lang ang natira sa mga kalaban. Ngunit ang ipinagtataka nila ay hindi umaatras ang mga ito. Hanggang sa napansin ni Goryo na muling tumatayo ang mga kalalakihan. Bagaman sugatan, pilit pa rin silang tumatayo. Paulit-ulit ang pagsugod nila. Ahoy! Pogi! Yung mga kalaban nyo, nakakatayo pa din! Wika ni Goryo at napalingon naman si Jose sa likuran nila. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang muling bumabangon ang kanilang mga kalaban. Naloko na. Ito na yung mutya na nabili doon sa atin. Ito ang totoong kakayahan ng mutya ng sungay ng demonyo. Simon, huwag kayong magdalawang isip na pugutin yung ulo nila. Mga alipin ng demonyo ang kanilang kaluluwa. Wika ni Jose. Kaagad namang bumunot si Simon ng kanyang gulok at pinagtatagpas ang mga ulo ng kanilang kalaban. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi inaasahan ni Simon na magagawa niyang pumatay ng mga tao. Matapos ng labanan, napaupo na lamang si Simon habang nakatitig sa kawalan. Hawak-hawak niya ang kanyang gulok. Pinagmamasdan lang siya ni Koryo. Naawa ito sa kalagayan ng binata dahil siya ay hindi matanggap na hahantong sa ganitong kadugong kalabanan ang paghahanap ni Simon ng hustisya. Matapos ang labanang naganap, halos hindi makapaniwala si Simon sa nakita niya. Napakadami ang mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Hindi niya maisip na siya ang may gawa ng lahat ng ito. Teka, anong nagawa ko? Hindi to yung nais kong taakin eh. Hindi to yung landas na para sa akin. Hindi to yung landas na ibinigay sa akin ng tatay ko. Mukhang naliligaw na yata ako ah. Wika ni Simon sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang mga nakakalat na bangkay. Kaagad naman siyang nilapitan ni Goryo upang pakalmahin ang loob ng binata. Oo, alam kong naninibago ka, Simon, at iniisip mo na hindi ito ang daan na gusto mong tahakin. Pero lagi mong tatandaan, sa paggawa ng daang matuwid, kailangan mong hawiin ang lahat ng nakasagabal. Ito ang nangyayari ngayon. Hindi ba't nais mong maitama ang maling nangyayari? Kaya tatagan mo ang loob mo dahil wala kang ibang aasahan kung hindi ang iyong sarili. Manalig ka sa amang may likha, Simon, dahil patuloy kanyang gagabayan. Wika ni Goryo, at matapos ng kanilang pag-uusap ay kaagad na ding tumayo si Simon. Nagpatuloy siya sa paglalakad.
Hindi naman maiwasan ni Jose ang mag-alala para sa kalagayan nila. Dahil anumang oras ay maaaring sumulpot ang kanilang mga kalaban. 2 pangkat ang itinuturing nilang kalaban. Ang mga rebelde sa pamumuno ni Aquino at ang pangkat ng kapulisan na nabibilang ang mga antingan. Napapagitnaan sila ng 2 malakas na puwersa. At sa panahong yon, wala silang ibang pwedeng pagkatiwalaan kung hindi ang kanilang mga sarili. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kaninuno. Ang napansin ko lang sa yugto ng kwento ni Simon, parang unti-unti na silang nadadala sa pinaka-pinagmumulan ng problema. Lalo pa nung sinabi ni Bato na ang pinakakalaban nila ay ang pinuno ng alkalde doon sa bayan ng Kandon. Kumbaga ang pinaka-pinaglilingkuran ng mga antingan ay pinuno ng baryo. Ano ba talagang nangyayari? Sino ba talaga yung pinagmumulan ng gulo? At bakit ba nagkakagulo? Malalaman natin yan mga kaninuno sa mga paparating pang yugto ng ating kwento. Kaya naman abangan natin ang mga susunod na istorya. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Paalam. Bye!